May mga trahedya na dumarating upang wakasan ang lahat. Pero paano kung ang isang katapusan ay hindi pala tunay na pagtatapos, kundi ang marahas na simula ng isang bagong laban? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman tayo upang buksan ang isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso. Sinasabi nilang ang tadhana ay mapaglaro. Ngunit para sa isang inang inagawa ng pinakamahalagang yaman, ang tadhana ay isang hamon na kailangang harapin. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling buhay. Ating tunghayan ang isang kwentong magpapatunay na kahit sa gitna ng nagbabagang abo ng isang sakuna, kayang sumibol ng pag-asa at katarungan. Ang unang senyales ay isang marahas na pag-uga. Kasunod nito ang isang nakabibinging tunog, isang tunog ng metal na tila ba pinipunit, isang sigaw mula sa kaibuturan ng makina ng eroplano. Ang mga ilaw sa loob ng pribadong jet ay kumislap-kislap bago tuluyang namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang nagbabantang kulay kahel na apoy mula sa kanang pakpak. "Magkapit po tayong mabuti," sigaw ng piloto. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng papalakas na ugong ng hangin at ng kaguluhan. Si Liwayway Alcantara ay walang nagawa, kundi ang yakapin ng buong higpit ang batang natutulog sa kanyang kandungan. Ang munting si Sinag, hinigpitan niya ang pagkakalong sa 6 na taong gulang na bata. Ginawang panangga ang sariling katawan laban sa anumang panganib. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang ito na inalalagaan niya na parang tunay na anak. "Huwag kang bibitaw, Sinag! Nandito lang si Nanay Liway." Bulong niya sa nanginginig na tinig. Ang kanyang mga salita ay isang dasal sa gitna ng impyerno. Sa kabilang upuan, walang malay, si Amihan Salcedo. Ang bilyonaryong ama ni Sinag, ang kanyang amo, ay nakasandal sa bintana. May malalim na sugat sa noo kung saan ito tumama nang magsimula ang kaguluhan. Kanina lang, ang mukha nito ay kasing lamig at kasing tigas ng bato habang tinatalakay ang negosyo sa telepono. Ngayon, sa kabila ng panganib, nakita ni Liwayway ang kahinaan sa anyo nito. Isang taong walang kalaban-laban sa bagsik ng kalikasan. Sa isang iglap, habang ang eroplano ay bumubulusok pababa, isang alaala ang sumilay sa isip ni Liwayway. Ang payapang hangin sa baryo mahinahon, ang amoy ng alat ng dagat, ang simpleng buhay na malayo sa karangyaan at panganib na ito. Isang buhay na masaya sana, kung hindi lang ninakaw sa kanya ang sarili niyang sinag ng pag-asa. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang kirot ng nakaraang iyon ay muling gumuhit sa kanyang puso, kasing sakit ng kasalukuyang trahedya. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim, isang nakakayanig na pagbagsak, isang nakababasag tengang pagpilas ng metal sa lupa. At pagkatapos, katahimikan, isang nakakatakot na katahimikan na binasag lamang ng mahinang pag-ungol ni Sinag at ng lagitik ng apoy na unti-unting gumagapang sa katawan ng eroplano. Amoy ng sunog na gasolina, amoy ng kamatayan. Iyon ang gumising kay Liwayway. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tagiliran at braso. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang una niyang tiningnan ay si Sinag. Ligtas ang bata, umiiyak na ngayon sa takot, ngunit walang malubhang sugat. "Shh! Ligtas na tayo, anak," sabi niya. Kahit alam niyang kasinungalingan iyon, hindi pa sila ligtas. Nakita niya ang apoy na mabilis na kumakalat mula sa unahan ng eroplano. Ilang minuto na lang at sasabog ang lahat. Kailangan nilang makaalis. Kailangan niyang iligtas ang mga ito. Sa isang iglap, nawala ang takot at napalitan ito ng isang di matatawarang determinasyon. Hirap man,
Tinanggal niya ang seatbelt ni Sinag at pagkatapos ay ang sarili niya. Sinag, makinig ka. Lumabas ka dyan sa butas na yan. Dalian mo at magtago ka sa likod ng malaking puno. Huwag kang lilingon, maliwanag? Tumango ang bata. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may pagtitiwala. Mabilis itong gumapang palabas sa malaking butas sa gilid ng eroplano. Ngayon, si Amihan na lang ang natitira. Mas mabigat ito at halos walang daanan. Puno ng lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling. Kinalas ni Liwayway ang seatbelt ng lalaki. Hinawakan niya ito sa ilalim ng mga braso at buong puwersa itong hinila. Bawat galaw ay parang pumupunit sa kanyang mga kalamnan, ngunit hindi siya tumigil. Habang hinihila niya ang walang malay na katawan ni Amihan palabas, sumayad ang kanyang kamay sa isang maliit at matigas na bagay na nakakalat sa sahig malapit sa pwesto ng piloto. Isang itim na kahon, ang flight recorder. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na iwanan ito, dinampot niya ito. Isang kutob ang nagsabi sa kanya na mahalaga ito. Isang pakiramdam na ang pagbagsak na ito ay hindi isang simpleng aksidente. Nang sa wakas ay mailabas niya si Amihan mula sa eroplano, kinaladkad niya ito palayo. Palayo sa nagbabagang apoy. Ilang metro ang layo. Sa tabi ng puno kung saan naghihintay si Sinag, ay ibinagsak niya ang lalaki. Pagod na pagod, humihingal, at nanginginig ang buo niyang katawan. Doon, sa kaligtasan ng pansamantalang kanlungan, niyakap niya si Sinag. Tiningnan niya ang nagliliyab na eroplano, ang itim na usok na umaakyat sa kalangitan. At pagkatapos, bumigay ang kanyang katawan. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang imahe ng 2 taong iniligtas niya, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa malamig at matigas na itim na kahon. Ang unang tunog na muli niyang narinig ay ang pamilyar na ugong ng ngilisi ng isang helicopter. Papalapit, papalakas. Idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. May mga taong sumisigaw, mga anino ng mga rescuer na tumatakbo palapit sa kanila. Isang paramedic ang lumuhod sa tabi niya. Sinusuri ang kanyang pulso. Sa huling hibla ng kanyang lakas, bago siya muling mawalan ng malay habang inaakyat sa stretcher, may isang bagay siyang ginawa. Ang itim na kahon na hawak niya. Gamit ang nanginginig na kamay, isinuksok niya ito sa malalim na bulsa ng kanyang jacket. Itinago niya ito sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakakita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Ang amoy ng antiseptiko ang unang bumati kay Liwayway. Kasunod nito, ang nakakasilaw na puti ng mga pader at kisame. Nasa ospital na siya. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang tagiliran ang muling nagpabagsak sa kanya sa malambot na kama. Dahan-dahan lang, iha, sabi ng isang nurse na agad lumapit sa kanya. Maayos na kayo. Ligtas na kayong lahat. Si Sinag po? Si Sir Amihan? Halos paos niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyo. Nasa kabilang kwarto lang sila. Minor injuries lang ang natamo ng bata at nagpapahinga na ngayon. Si Mr. Salcedo naman ay nagkamalay na rin kanina pa. Sagot ng nurse ng may ngiti. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa puso ni Liwayway. Nagtagumpay siya. Nailigtas niya sila. Muli siyang humiga at sa pagpikit ng kanyang mga mata, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang itim na kahon. Kinapa niya ang bulsa ng jacket na suot pa rin niya, na nakasabit ngayon sa gilid ng kama. Nandoon pa, mabigat at malamig. Kinagabihan, pagkatapos siyang payagan ng doktor na makatayo, binisita niya ang silid kung saan naroon si Amihan. Gising na ito, nakaupo sa kama habang may kausap na 2 lalaking nakasuit. Nang makita siya ni Amihan, sinenyasan nitong umalis muna ang mga kausap. Naiwan silang 2 sa katahimikan.
Salamat sa ginawa mo. Simula ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kasing lamig ng hangin sa kwarto. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Tila ba hindi isang tagapagligtas ang tinitingnan, kundi isang palaisipan na kailangang lutasin. Pero kailangan kong malaman, sino ka ba talaga? Bakit ka na sa eroplanong yon kasama ng anak ko? Ako po si Liwayway Alcantara. Pinalitan ko lang po ang regular na yaya ni Sinag na biglang nagkasakit. Last minute po akong tinawagan ng ahensya. Mahinahon niyang paliwanag habang bahagyang nakayuko. Ramdam niya ang pagdududa sa bawat titig nito. Isang last minute na kapalit, ulit ni Amihan. Tila ba may ibang kahulugan ang mga salitang yon? Masyadong malaking koinsidensya. Bago pa man makasagot si Liwayway, bumukas ang pinto. Isang babaeng napakaganda. Tila isang diwata na lumabas mula sa isang mamahaling magazine, ang pumasok na nag-aalala ang mukha. Si Marikit Montenegro. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. At ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha nang makita si Amihan. Amihan, mahal ko! Sabi nito sa isang tinig na puno ng pag-aalala at mabilis na yumakap sa lalaki. Diyos ko, hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Akala ko mawawala ka na sa akin. Ang lamig sa mukha ni Amihan ay napalitan ng lambing. Shh, I'm fine, Marikit. Ligtas na kami. Doon lang tila napansin ni Marikit ang presensya ni Liwayway. Humiwalay ito sa pagkakayakap at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. At ikaw siguro ang yaya. Maraming salamat sa pagliligtas sa kanila. Utang namin sa iyo ang buhay nila. Ang mga salita ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng pagtatasa at marahil isang babala. Pakiramdam ni Liwayway ay lumiit siya sa kinatatayuan. Sa harap ng karangyaan at perpektong anyo ni Marikit, isa lamang siyang hamak na tagapag-alaga na nalagay sa maling lugar at maling panahon. Dumating ang gabi at ang ospital ay nabalot na ng katahimikan. Hindi mapakali si Liwayway. Ang pagdududa sa mga mata ni Amihan, ang kakatwang titig ni Marikit at ang bigat ng itim na kahon sa kanyang bulsa. Lahat ay bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang malaman. Dala ang jacket, pumasok siya sa banyo ng kanyang silid at nilock ang pinto. Inilabas niya ang flight recorder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play button. Sa una, puro static. Pagkatapos, narinig niya ang boses ng piloto, si Dante, na nagsasagawa ng mga huling pagsusuri bago lumipad. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ng babae ang narinig niya. Malambing, ngunit may bahid ng pait. Si Marikit. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente, Dante. Isang technical failure, walang dapat magduda. Makakaasa ka, Ma'am Marikit. Pero ang bayad, nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Huwag kang mag-alala sa pera. Narinig niyang sagot ni Marikit. Ang boses ay puno ng panunuya. Kapag nawala na si Amihan, lahat ng yaman niya ay mapupunta sa akin. Sa atin. Isipin mo na lang, Dante, isang malinis na trabaho para sa isang buhay na puno ng luho. Walang makakaalam. Isang hikbi ang kumawala sa bibig ni Liwayway. Tinakpan niya ito ng kanyang kamay. Hindi ito aksidente. Isa itong planadong pagpatay. Ang babaeng mukhang anghel kanina ay isang demonyo. Nanginginig niyang i-off sana ang recorder nang marinig niya ang isang nakakakilabot na tawa mula kay Marikit sa recording. Napakadali niyang mauto. Sabi ni Marikit sa pagitan ng kanyang mga tawa. Walang kaalam-alam. Maniniwala sa lahat ng sasabihin ko. Nagpatuloy pa ito. At ang mga sumunod na salita ang tuluyang dumurog sa mundo ni Liwayway. Gaya ng panloloko ko sa kanya tungkol sa bata. Kunin mo lang ang isang sanggo. Gaya ng panloloko ko sa kanya tungkol sa bata. Kunin mo lang ang isang sanggol na inabandona sa simbahan. Sabihin mong anak nyo at maniniwala na agad siya.
Nabitawan ni Liwayway ang recorder. Bumagsak ito sa sahig ng banyo na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang mga salita ni Marikit ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Paulit-ulit, bawat ulit ay mas masakit. Isang inabandonang sanggol. Sa simbahan, ang sahig ng banyo ay biglang naging sahig ng isang malamig na simbahan, 6 na taon na ang nakalilipas. Muli niyang naramdaman ang bigat ng isang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig, ang amoy ng gatas at ng pagiging inosente, ang kanyang munting sinag, ang kanyang tala. Iyon ang pangalang ibinulong niya rito habang mahimbing itong natutulog. Isang pangalang hindi kailanman naisulat sa anumang dokumento. Naalala niya ang desperasyon, ang pag-iisa, ang pagpunta sa simbahan upang manalangin para sa isang himala, para sa isang mas magandang bukas para sa kanila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa panalangin kahit isang saglit lang. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng lakas at nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, ang espasyo sa tabi niya sa bangko ay wala ng laman. Ang kanyang munting tala ay nawala. Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan noon ay ang parehong sigaw na gustong kumawala sa kanya ngayon. Ngunit walang boses na lumabas. Tanging mga luhang dumaloy ng walang tigil, dala ang 6 na taon ng pinigil na pighati, ng walang katapusang paghahanap at ng nawalang pag-asa. Ang simbahan. Ang petsa na binanggit ni Dante sa recording bago sila lumipad, lahat ay tumutugma. Si Sinag. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Kinailangan niyang sumandal sa pader para hindi matumba. Si Sinag. Ang batang inalagaan niya, ang batang minahal niya, na parang sarili niyang anak mula pa sa unang araw. Ay siya. Siya ang kanyang nawawalang tala. Hindi siya inabandona. Siya ay ninakaw. Napuno ng bagong lakas ang kanyang pagkatao. Hindi ito lakas na dulot ng galit, kundi lakas na dulot ng pag-ibig ng isang ina. Pinulot niya ang recorder mula sa sahig. Kailangan niyang sabihin ito kay amihan. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Hindi lang tungkol sa pagtatangka sa buhay nito, kundi tungkol sa pagkatao ng batang kinikilala nitong anak. Dali-dali siyang lumabas ng banyo at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa silid ni Sinag. Huminto siya sa harap ng salaming bintana. Doon, sa loob ng kwarto, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ang kanyang anak. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na salamin, na para bang kaya nitong iparamdam sa bata ang init ng kanyang pagmamahal. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha nito, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ilong, mga detalyeng pilit niyang inaalala sa loob ng 6 na taon. At ngayon ay nasa harap na niya. Anak ko, bulong niya, ang boses ay basag. Buo na ang kanyang desisyon. Lumiko siya at naglakad ng mabilis papunta sa silid ni amihan. Ngunit pagdating niya sa pinto, nandoon si Marikit, nakatayo na parang isang magandang bantay. Liwayway, may kailangan ka ba? Gabi na. Dapat ay nagpapahinga ka, sabi ni Marikit. Ang nangiti ay kasing tamis ng lason. Kailangan ko pong makausap si Sir Amihan. Importante po, giit ni Liwayway, hinigpitan ang hawak sa recorder na nasa kanyang likuran. Nagpapahinga na si Amihan, labis siyang napagod. Ano man ang sasabihin mo, sa akin mo na lang sabihin. O mas mabuti, ipagpabukas mo na lang, sagot ni Marikit. Hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Epektibong hinaharangan ng daan. Pero kailangan niya po itong malaman ngayon din. Sinabi ko nang magpahinga ka na. Ang boses ni Marikit ay bahagyang tumaas at sa isang iglap, nawala ang matamis na maskara at nakita ni Liwayway ang halimaw sa likod nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay nawala rin ito at napalitan muli ng isang nag-aalalang ngiti. Pagod ka lang,
Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Bumukas ang pinto at sumilip si Amihan na naistorbo ng kanilang pag-uusap. Anong nangyayari dito? Wala, mahal. Itong si Liwayway ay gusto kang kausapin, pero sinabi ko na kailangan mong magpahinga. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa trauma ng aksidente. Paliwanag ni Marikit. Hinahaplos ang braso ni Amihan. Tiningnan ni Amihan si Liwayway. Ang gusot nitong damit. Ang namumugto nitong mga mata. Ang desperasyon sa kanyang mukha. Para sa kanya, isa lang itong babaeng nasisiraan ng bait dahil sa trahedya. Marikit is right. Go get some rest. We'll talk tomorrow. At isinara niya ang pinto. Naiwan si Liwayway sa labas, tinalikuran at walang magawa. Ang pader na itinayo ni Marikit sa paligid ni Amihan ay mas matibay pa sa inaakala niya. Ilang oras ang lumipas nang siya ay nakaupo sa dilim ng kanyang silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Marikit, mag-isa. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Alam mo, Liwayway, labis akong nagpapasalamat sa ginawa mo. Panimula nito, ang boses ay malambing, ngunit nakakakilabot. Lumapit ito at naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesang katabi ni Liwayway. Ito ay isang maliit na pabuya. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo dito. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Kalimutan mo na ang lahat ng nakita at narinig mo. Tinitigan ni Liwayway ang sobre na puno ng pera. Iyon ang solusyon sa lahat ng kanyang problema sa kahirapan. Ngunit sa pagtingin niya rito, ang nakikita niya ay ang presyo ng kanyang anak. Dahan-dahan, itinulak niya ang sobre palayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marikit at sa unang pagkakataon, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging determinasyon. Hindi ko po kailangan yan. Ang ngiti sa mga labi ni Marikit ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na titig. Humakbang ito palapit. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Pinili mo na pala ang mas mahirap na daan. Bulong nito, ang bawat salita ay may bahid ng kamandag. Kawawang yaya. Ang mga salita ni Marikit ay naiwang nakabitin sa hangin na parang lason. Isang tahimik na banta na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Liwayway. Sa paglabas ni Marikit at sa pagsara ng pinto, alam ni Liwayway na ang ospital ay hindi na isang lugar ng paggaling. Isa na itong kulungan. At ang bawat segundo na mananatili siya rito ay isang segundong papalapit sa kanyang katapusan. Kailangan niyang tumakas. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa katotohanan. Para sa kanyang anak. Ang isip niya ay mabilis na nagtrabaho. Hindi siya pwedeng dumaan sa harap ng nurse's station. Kilala na siya doon. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Hinubad niya ang damit pasyente at isinuot ang kanyang sariling damit na gusot-gusot at may bahid pa rin ng lupa mula sa isla. Ang flight recorder ay muli niyang isiniksik sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang buhay. Ito ang buhay ng kanyang anak. Sumilip siya sa labas ng pinto. Tahimik ang pasilyo. Sa dulo nito, nakita niya ang isang janitor's cart na naiwan sa tabi ng service elevator. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Dahan-dahan na parang isang anino. Naglakad siya palapit sa cart. Kinuha niya ang isang malaking itim na jacket na pang-maintenance at isang baseball cap. Isinuot niya ang mga ito. Itinago ang kanyang buhok sa ilalim ng cap at yumuko na parang nagwawalis habang tinutulak ang cart papunta sa elevator. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat tunog sa paligid ay tila isang hudyat na siya ay nahuli na. Ngunit walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang hamak na trabahador sa mata ng lahat. Nang makarating sa ground floor, hindi siya dumaan sa main lobby. Nagtuloy siya sa basement parking sa madilim at tahimik na bahagi ng ospital. At mula roon, sa exit ng mga sasakyan, ay tahimik siyang lumabas tungo sa gabi, nilamon ng mga anino ng syudad.
Samantala, sa itaas, ang demonyo ay nagsimula nang gumalaw. Isang oras matapos mapansin ng mga nurse ang pagkawala ni Liwayway, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid ni Amihan. Si Marikit, na may mga luhang tumutulos sa kanyang perpektong mukha, ay nag-iiyak sa harap ng dalawang pulis. Hindi ko maintindihan. Nawawala po ang kwintas ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Iyon po ang kwintas na ibinigay sa akin ni Amihan para sa aming engagement. Isang set ng mga diamante. Napakamahal po noon. Hindi lang sa pera, kundi sa alaala. May pinaghihinalaan po ba kayo, ma'am? Tanong ng isang pulis. Tumingin si Marikit kay Amihan na nakaupo sa kama. Ang muka ay isang blangkong maskara. Ang huling pumasok sa kwarto bukod sa amin ay ang yaya. Si Liwayway. Nag-alok pa nga ako sa kanya ng tulong pinansyal kanina bilang pasasalamat. Pero tinanggihan niya. Hindi ko akalain na kaya niya itong gawin. Nakatayo si Amihan at lumapit sa bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang balita ng pagnanakaw ay parang isang piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang isipan. Isang last-minute na yaya, isang misteryosong pagbagsak ng eroplano, at ngayon, isang pagnanakaw. Tama nga ang kanyang kutob. Ang babaeng iyon ay hindi simple. Malamang ay ipinadala siya ng isa sa kanyang mga kalaban sa negosyo. Nang gabing iyon, mabilis na kumalat ang balita. Ang bayaning yaya ay isa palang magnanakaw. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng news channels. Sa isang madilim na eskinita, nanginginig na idinayal ni Liwayway ang numero ng kanyang matalik na kaibigan sa baryo Mahinahon mula sa isang payphone. Elena? Ako to, si Liway. Bulong niya. Liway! Diyos ko, nakita kita sa balita. Ligtas ka. Ano bang nangyari? Elena, makinig ka. Wala akong oras magpaliwanag. Lahat ng nakikita mo sa balita. Kasinungalingan. Nasa panganib ako. Kailangan ko ng tulong. Pauwi na ako dyan. Ano? Pero hinahanap ka ng mga pulis. Delikado. Mas delikado kung mananatili ako dito. Magkita tayo sa dati nating tagpuan sa may dalampasigan. Bukas ng gabi. Mag-iingat ka, Elena. At ibinaba niya ang telepono bago pa man ito matrace. Sa isang penthouse suite, hindi kalayuan sa ospital, isang malamig na boses ang nag-uutos sa telepono. Nakatakas siya, sabi ni Marikit kay Dante. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalalang ipinakita niya kanina. Tanging purong galit. Malamang, dala niya pa rin ang recorder. Hanapin mo siya, Dante. Unahan mo ang mga pulis. Hanapin mo siya at siguraduhin mong hindi na siya muling makakapagsalita. At dalhin mo sa akin ang recorder. Naiintindihan mo. Oo po, Ma'am Marikit. Nakasakay si Liwayway sa isang luma at siksikang bus pa probinsya. Nakaupo siya sa dulo, sa tabi ng bintana, nakayuko at tinatakpan ng cap ang kanyang mukha. Bawat pasaherong sumasakay ay kanyang tinititigan. Bawat paghinto ng bus ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang pagod at sakit sa kanyang katawan ay wala kumpara sa bigat ng takot sa kanyang puso. Sa maliit na telebisyon na nakasabit sa harap ng bus, isang news report ang biglang lumabas. At doon, sa screen, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang larawang kinuha mula sa kanyang ahensya. Sa ilalim nito ay may malalaking letra. Wanted, Liwayway Alcantara. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya sa paligid. Isang babae sa kabilang upuan ang sumulyap sa kanya. Pagkatapos ay sa TV, tapos ay muli sa kanya na may pagtataka sa mukha. Biglang naramdaman ni Liwayway na ang buong bus ay nakatingin sa kanya. Ang kaninang siksikang sasakyan ay biglang naging isang kulungang walang labasan. Siya ay hindi na isang taong tumatakas. Isa na siyang puganteng may pangalan at mukha. Ang Villa Fuego ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, isang monumento ng kapangyarihan na gawa sa salamin at bakal. Tanaw ang syudad na tila isang kaharian sa paanan nito. Dito,
Sa loob ng kanyang malawak na opisina, si Amihan Salcedo ay dapat na nakakaramdam ng kontrol. Ngunit sa loob ng ilang araw, mula nang makalabas siya ng ospital, ang pakiramdam na iyon ay mailap. Ang opisyal na ulat ng pulis ay simple at malinaw. Si Liwayway Alcantara, ang pansamantalang yaya, ay isang oportunistang magnanakaw na sinamantala ang trahedya. Ito ang lohikal na paliwanag. Ito ang paliwanag na dapat niyang paniwalaan. Ngunit may isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, isang aninong hindi niya maitaboy. Ang imahe ng isang babaeng maliit, sugatan, ngunit may nag-aapoy na determinasyon sa mga mata. Buong lakas siyang hinihila palayo sa nagliliyab na eroplano. Ang isang magnanakaw ba ay isusugal ang sariling buhay para sa mga taong plano niyang pagnakawan? Ang kalkulasyon ay hindi tumutugma. Tinalikuran niya ang bintana at bumalik sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay nakakalat ang mga flight records at ang profile ng piloto. Si Dante Ramos, may mali. May isang piraso na hindi umaangkop. Pinindot niya ang intercom. "Letty, pakikontak si Atty. Robles. Sabihin mo, I need to see him. Now. And make sure no one knows he's coming here." Makalipas ang isang oras, si Atty. Robles, isang matanda, ngunit matalas pa rin ang isip na lalaki na nagsilbi sa pamilya Salcedo sa loob ng 3 dekada, ay tahimik na pumasok sa kanyang opisina. "Anong maipaglilingkod ko, Amihan?" "Gusto kong imbestigahan mo ang 2 tao," sabi ni Amihan, diretsong nakatingin sa mata ng abogado. Walang dapat makaalam nito, kahit si Marikit. Bahagyang nagulat ang abogado, ngunit tumango. "Sino sila?" "Si Dante Ramos, ang piloto, at si Liwayway Alcantara, ang yaya." May pag-aalinlangan sa kanyang boses nang banggitin niya ang pangalawang pangalan. "Tingnan mo ang lahat. Kaninong mga tao sila konektado, kanilang mga bank records, kanilang mga nakaraan. Gusto kong malaman kung may connection sila sa mga kalaban ko sa negosyo." "Masusunod," sagot ni Atty. Robles bago nagdagdag ng isang tanong. "At si Miss Montenegro?" "Anong tungkol sa kanya?" tanong ni Amihan. Bahagyang kumunot ang noo. "Wala naman. Naisip ko lang, baka gusto mo ring ipa-background check siya para sa seguridad." "Hindi na kailangan." Mabilis na putol ni Amihan. "Marikit is my fiancé. I trust her completely." Nang makaalis na ang abogado, isang pakiramdam ng pagkainis sa sarili ang bumalot kay Amihan. Bakit niya kailangang idiin ang pagtitiwala niya kay Marikit? Ang isang taong tunay na nagtitiwala ay hindi kailangang ipagsigawan pa ito. Lumabas siya ng opisina at nagtungo sa hardin. Doon, nakita niya si Sinag na naglalaro ng bola kasama ang bagong yaya, isang matandang babae na personal na pinili ng kanyang ina. Tumigil siya sa di kalayuan, pinapanood ang kanyang anak. Dati, ang tingin niya kay Sinag ay bilang isang tagapagmana, isang karugtong ng kanyang legasya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang tawa nito, ang paraan ng pagtakbo nito, may ibang bagay siyang naramdaman. Isang kakaibang koneksyon, isang protektibong damdamin na mas malalim pa sa obligasyon. Naalala niya ang takot sa mga mata ng bata sa loob ng eroplano at kung paanong si Liwayway ay naging isang kalasag para rito. Ang babaeng yon, ang paraan ng pagyakap niya kay Sinag ay hindi kilos ng isang empleyado. Iyon ay kilos ng umiling si Amihan, pilit winawaksi ang ideya sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang siya ay nag-iisa sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Si Atty. Robles. "May nahanap na ako, Amihan," sabi ng abogado sa kabilang linya. "Tungkol kay Dante Ramos." "Ano yon?" "Meron siyang malaking pagkakautang, mahigit 10 milyon. Resulta ng pagsusugal sa mga iligal na kasino. 1 linggo bago ang flight, bigla niyang nabayaran ng kalahati nito.
cash. Napahigpit ang hawak ni Amihan sa telepono. 10 milyon, isang malakas na motibo para gawin ang kahit ano. Saan niya kinuha ang pera? Iyon pa ang inaalam namin. Pero may isa pa, Amihan. Ang boses ng abogado ay biglang naging mas seryoso, mas mababa. Tila ba nag-aalangan itong sabihin ang susunod? Sabihin mo na. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Attorney Robles ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng mundo ni Amihan. At Sir Amihan, may isa pa. Dahil binanggit mo ang seguridad, naisip kong suriin na rin ang lahat. At ayon sa lahat ng records na nahanap namin, mula sa ospital, sa gobyerno, sa lahat ng posibleng database, walang anumang record na si Miss Marikit Montenegro ay kailanman nagbuntis o nanganak. 2 araw, 2 araw na siyang parang isang daga na nagtatago sa mga lungga ng syudad. Palipat-lipat ng matutulugan. Kumakain lang kapag may pagkakataon. Ang mukha niya sa wanted poster ay tila ba nakadikit na sa bawat pader, sa bawat poste, isang paalala na ang mundo ay kumikipot para sa kanya. Ang mga pulis ay hinahanap siya para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ngunit alam niyang may mas malaking panganib na nag-aabang. Isang anino na hindi unipormado. Isang anino na ang pangalan ay Dante. Habang nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang karinderya, pinapanood ang mga sasakyang dumaraan, alam ni Liwayway na hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Ang pagtakas ay hindi solusyon. Bawat araw na lumilipas, mas lalong nalalayo sa kanya si Sinag. Bawat araw na lumilipas, mas lalong nakakapit si Amihan sa mga kasinungalingan ni Marikit. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang magtanim ng isang butil ng pagdududa. Isang maliit na piraso ng katotohanan na sapat na upang simulan ang paggiba sa perpektong mundong itinayo ni Marikit. Ang flight recorder, ang buong laman nito ay masyadong mapanganib, masyadong hindi kapani-paniwala para ipadala ng sabay-sabay. Ang tungkol kay Sinag, walang maniniwala sa kanya. Sasabihin lang nilang nababaliw na siya, ngunit ang plano ng pagpabagsak sa eroplano, iyon ay isang krimen laban kay Amihan Salcedo. Iyon ang kagat na kailangan niya. Nahanap niya ang kanyang sarili sa isang maalikabok at masikip na computer shop sa isang lugar na hindi niya kabisado. Ang amoy ng lumang plastik at kuryente ay nangingibabaw sa hangin. Umupo siya sa pinakasulok na pwesto. Tinitiyak na walang sino man ang makakakita sa kanyang screen. Gamit ang nanginginig na mga kamay, gumawa siya ng isang anonymous email account. Isang pangalang walang pagkakakilanlan. Isinaksak niya ang isang lumang earphone na dala niya at maingat na ni-record ang isang maliit na bahagi ng audio mula sa flight recorder gamit ang voice recorder app ng computer. Pinili niya ang pinakamalinaw na bahagi, ang pag-uusap ni Marikit at Dante tungkol sa pag-aayos sa eroplano para magmukhang aksidente. Hindi niya isinama ang tungkol sa pera o ang tungkol sa bata. Isang piraso lang, isang lason na dahan-dahang gagapang sa sistema ni Amihan. Natagpuan niya sa internet ang pangalan ng law firm na humahawak sa mga kaso ng Salcedo Corporation para sa atensyon ni Attorney Robles. Inattach niya ang maikling audio file. Sa subject line, nag-type siya ng isang salita, babala. At pagkatapos, pinindot niya ang send. Isang pakiramdam ng tagumpay at matinding takot ang sabay na bumalot sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas ng shop. Ang cap ay nakababa hanggang sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya sa gitna ng siksikan ng palengke, sa gitna ng sigawan ng mga tindera at ng amoy ng sariwang isda, isang pamilyar na anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasombrero, nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse, naninigarilyo. Si Dante. Nanlamig ang dugo ni Liwayway. Paano siya nahanap? Sinusundan ba siya?
Walang oras para mag-isip. Mabilis siyang lumiko at sumiksik sa pagitan ng mga tao sa masikip na eskinita ng palengke. "Hoy!" Narinig niyang sigaw mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Dante na mabilis na tumatawid. Itinutulak ang mga taong humaharang sa daan. Nagsimula ng tumakbo si Liwayway. Ang kanyang puso ay bumabayo na parang tambol. Bumangga siya sa mga tao na tatapunan ng mga paninda, ngunit hindi siya tumigil. Ang mga sigaw ni Dante ay papalapit ng papalapit. Sumiksik siya sa likod ng isang stall ng mga gulay, nagtago sa ilalim ng isang lona. Pinigil niya ang kanyang paghinga, nakikinig sa mga yabag na papalapit. Nakita niya ang sapatos ni Dante na dumaan sa harap mismo ng kanyang pinagtataguan. Huminto ito, tumingin sa paligid. At pagkatapos, sa kabutihang palad, ay nagpatuloy sa paglalakad sa kabilang direksyon. Naghintay si Liwayway ng ilang minuto, nanginginig sa takot, bago siya dahan-dahang gumapang palabas. Ligtas siya. Sa ngayon. Habang humahangos at nakasandal sa isang pader, iisa lang ang nasa isip niya. Sana umabot. Sana pakinggan niya. Sa tuktok ng Villafuego, nasa gitna ng isang mahalagang pulong si Amihan nang pumasok si Attorney Robles nang walang paalam, isang bagay na hindi nito kailanman ginagawa. May dala itong isang tablet. Amihan, kailangan mong makita ito o mas tamang sabihing kailangan mong marinig. Sabi ng abogado, ang mukha ay seryoso. Ipinakita niya ang isang email na may subject na babala. Isang email na walang pangalan, walang pinagmulan. Ano to? Tanong ni Amihan. Pakinggan mo. Pinindot ni Attorney Robles ang play. Sa una, static lang. Pagkatapos, isang garalgal, ngunit malinaw na boses ang pumuno sa katahimikan ng opisina. Isang boses na napakapamilyar. Ang boses ni Marikit. Siguraduhin mong magmumuka itong aksidente, Dante. Isang technical failure. Walang dapat magduda. Nanigas ang panga ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyoyom niya sa ilalim ng mesa. Kasunod nito ang boses ni Dante, nag-aalangan. Makakaasa ka, Ma'am Marikit. Tapos na ang recording. Ngunit ang mga salita ay nanatili, nakaukit sa hangin, isang lason na nagsimula ng kumalat. Isang piraso ng katotohanan. Tumingin si Amihan kay Attorney Robles at sa mga mata ng bilyonaryo, wala ng bakas ng pagdududa. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na lamig. Ang babaeng pinaplano niyang pakasalan, ang ina ng kanyang anak, ay tinangka siyang patayin. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marikit. May dalang isang tasa ng kape. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Mahal, naisip kong baka kailangan mo nito. Malambing niyang sabi, hindi pa napapansin ang tensyon sa silid. Anong pinapakinggan ninyo? Mukhang seryoso yata. Dahan-dahang itinuon ni Amihan ang kanyang mga mata sa kanya. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang nagmamahal na nobyo. Iyon ay ang tingin ng isang hukom na kahaharapin ng isang taksil. Ang mahabang biyahe pauwi sa baryo mahinahon ay puno ng kaba para kay Liwayway, ngunit may kasama rin itong kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Papalapit na siya sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Si Elena, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang kapatid na hindi niya kadugo. Sa isip niya, kapag nakarating na siya kay Elena, magkakaroon siya ng kakampi. Magkakaroon siya ng lakas. Ngunit hindi alam ni Liwayway na habang siya ay nasa biyahe, ang anino ni Marikit Montenegro ay mas mabilis na nakarating sa kanyang munting baryo. Sa isang maliit at lumang bahay na amoy lupa at kahoy, nanginginig na nakaupo si Elena sa harap ng isang babaeng hindi niya kailanman inakalang makikita sa kanyang simpleng sala. Si Marikit, na nakasuot ng puting bestida at mamahaling salamin, ay tila isang anghel na napadpad sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito
ay galing sa impyerno. Ang nanay mo, may malubha siyang sakit sa puso, hindi ba? Panimula ni Marikit. Ang boses ay kalmado habang tinitingnan ang isang folder na hawak niya. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 2 milyon at ang bahay at lupa ninyo nakasangla pala sa isang 5-6. Kawawa naman. Paano niyo po nalaman ang lahat ng yan? Nanginginig na tanong ni Elena. Ang mga mata ay puno ng takot. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko ang lahat, Elena. At alam ko rin na ang kaibigan mong si Liwayway ay papunta na rito. Ang tanong ay, kanino ka ba mas tapat? Sa isang kaibigang pugante na magdadala lang ng gulo sa buhay mo? O sa kinabukasan ng pamilya mo? Inilapag ni Marikit ang isang briefcase sa kanilang maliit na lamesa at binuksan ito. Ang liwanag na nagmumula sa bintana ay tumama sa mga bundle ng pera sa loob. Mas maraming pera kaysa sa pinagsama-samang kinita ng pamilya ni Elena sa buong buhay nila. 2 milyon para sa operasyon ng nanay mo, 1 milyon para matubos ang lupa ninyo, at dagdag na 2 milyon para makapagsimula kayo ng bagong buhay, alok ni Marikit. Ang kailangan mo lang gawin ay isang simpleng tawag sa telepono. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Elena. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang katapatan laban sa kaligtasan ng pamilya. Ang pagkakaibigan laban sa buhay ng kanyang ina. Kinagabihan, sa wakas ay narating ni Liwayway ang baryo Mahinahon. Nagtago siya sa madilim na bahagi ng dalampasigan, sa ilalim ng mga puno ng niyog kung saan sila madalas maglaro ni Elena noong mga bata pa sila. Naghintay siya. Ilang minuto pa, narinig niya ang mga yabag sa buhangin. Liway! Niyakap ni Elena ang kaibigan ng mahigpit. Ngunit ang yakap ay may kakaibang lamig. Diyos ko, nag-alala ako sa'yo. Delikado dito. Kailangan nating magtago. Saan tayo pupunta? Tanong ni Liwayway kumakalas sa yakap. May alam akong lugar, sabi ni Elena. Umiiwas ng tingin. Ang lumang villa ng mga de Guzman sa may burol. Matagal na yung abandonado. Walang mag-aakalang magtatago ka doon. Doon ka muna. Habang nag-iisip tayo ng susunod na gagawin. May bahid ng pag-aalinlangan sa boses ni Elena na napansin sana ni Liwayway kung hindi lang siya pagod at desperado. Ngunit ang pagod ay bumulag sa kanya. Ang tiwala niya sa kaibigan ay ganap. Tumango siya. Sige. Salamat, Elena. Alam kong maasahan talaga kita. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Iniwan siya ni Elena sa paanan ng burol. Hindi ako pwedeng sumama. Baka may makakita sa atin. Dumiretso ka lang dyan. Bukas ang pinto sa likod. Magkita tayo bukas ng umaga. Mag-isang inakyat ni Liwayway ang madamong daan patungo sa lumang villa. Ang hangin ay malamig at ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig. Ang malaking bahay ay parang isang kalansay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga bintana nito ay basag, parang mga matang walang buhay. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Gaya ng sinabi ni Elena, ang pinto sa likod ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Isang langit-ngit na nakakabingi ang nilikha nito. Pumasok siya sa isang madilim na kusina na amoy alikabok at pagkabulok. Elena? Tawag niya sa mahinang boses. Umaasang nagbago ang isip nito at sumunod. Tanging ang kanyang sariling boses ang umalingaw-ngaw pabalik. Naglakad siya papasok, kinakapa ang daan sa dilim. Ang sala ay malawak at walang laman, maliban sa mga puting tela na nakatakip sa mga muebles na parang mga multo. May narinig siyang kaluskos mula sa itaas. Sino yan? Huminto siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ba yon? Ang paranoia na dala ng pagtakas?
O mayroon talagang iba pang tao sa bahay? Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Nas blinded siya sa biglaang liwanag. At nang ang kanyang mga mata ay masanay na, nakita niya sila. Mga anino na lumabas mula sa likod ng mga haligi at mula sa hagdanan. Sa gitna ng mga ito, nakatayo ang isang pamilyar na figura. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Dante. Tapos na ang laro. Yaya, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Bago pa man makagalaw si Liwayway, isang mabilis na hakbang ang ginawa nito at marahas na inagaw mula sa bulsa niya ang bagay na pinakaiingat-ingatan niya. Ang flight recorder. Hindi! Isang sigaw ng purong desperasyon ang kumawala kay Liwayway habang pinapanood niya ang pinakamahalaga niyang yaman na hawak ng kanyang kaaway. Sumugod siya. Sa isang huling, walang pag-asang pagtatangka na bawiin ito. Ngunit ang mga tauhan ni Dante ay mas mabilis. Hinawakan siya ng dalawang lalaki sa magkabilang braso. Ang kanilang mga kamay ay parang bakal na pumipigil sa kanya. Tumingin si Dante sa recorder na hawak niya na para bang ito ay isang nakakadiring ipis. Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mong alas? Tanong niya nang may panunya. Tingnan natin kung gaano ito katibay. Sa harap mismo ng mga mata ni Liwayway, itinaas ni Dante ang flight recorder at sa isang marahas na kilos, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa sahig na bato. Isang nakabibinging lagapak. Ang tunog ng nababasag na plastik at mga sirang electronics ay sumugat sa pandinig ni Liwayway, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Nagkalat sa sahig ang mga pira-pirasong itim na plastik at maliliit na wires, ang mga durog na labi ng kanyang nag-iisang pag-asa. Lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Para siyang isang manikang pinatid ang mga tali. Binitiwan siya ng mga lalaki at bumagsak siya sa sahig, nakaluhod sa gitna ng mga piraso ng kanyang kabiguan. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pagtakas, ang kanyang tapang, lahat ay nauwi sa wala. Wala na. Dalhin niyo na yan. Sa basement. Utos ni Dante sa kanyang mga tauhan. Sinisipa palayo ang isang piraso ng recorder. Hintayin ninyo ang tawag ni Ma'am Marikit para sa susunod na gagawin. Kinaladkad siya ng mga lalaki, pababa sa isang makitid at matarik na hagdanang bato. Bawat baitang ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ibinato siya sa loob ng isang maliit at madilim na silid at saka malakas na isinara ang mabigat na pintong kahoy. Ang tunog ng paglak nito ay ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Ang silid ay malamig at amoy amag. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas na bakal malapit sa kisame na nagpapakita ng isang piraso ng langit na puno ng bituin. Isang malupit na paalala sa mundong hindi na niya muling makikita. Gumapang siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod. Dito na ba siya mamamatay? Sa isang madilim na sulok, malayo sa kanyang anak, nang hindi man lang nasasabi rito ang katotohanan? Sa isang gilid, nakasandal sa pader ang isang basag na salamin. Nahagip niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng gusgusin, may mga pasa sa mukha. Ang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Walang laman, walang buhay. Isang refleksyon ng lubos na pagkatalo. Ang tanga mo, Liwayway, sabi niya sa sarili. Naniwala ka, nagtiwala ka. Ang pagkakanulo ni Elena ay mas masakit pa sa ginawa ni Dante. Ang pag-asa na itinayo niya sa pundasyon ng kanilang pagkakaibigan ay gumuho at natabunan siya sa ilalim nito. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang alaala ang biglang sumilay. Ang computer shop. Pagkatapos niyang isend ang email kay Attorney Robles, may isang boses sa kanyang isipan na nagsabing hindi ito sapat. Paano kung makuha nila ito? Paano kung masira? Sa isang iglap ng kaliwanagan, bumili siya ng isang maliit at murang USB flash drive na nakasabit malapit sa counter. At habang naghihintay na maubos ang kanyang oras, kinopya niya ang buong audio file, bawat salita,
Bawat pagtawa, bawat kasinungalingan, sa maliit na device na yon, isiniksik niya ito sa pinakatagong tahi sa laylayan ng kanyang lumang pantalon. Isang lihim na kahit siya ay halos makalimutan na sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ano ang silbi nito ngayon? Ang USB ay isang walang buhay na piraso ng pag-asa na nakakulong kasama niya. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon ay hindi na para sa sarili. Para ito kay Sinag. Ang kanyang maliit na tala. Naalala niya ang bigat nito sa kanyang mga bisig. Ang init ng hininga nito sa kanyang leeg noong ito ay sanggol pa. Naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa hangin noong araw na yon sa simbahan. Hahanapin kita, anak ko. Kahit saan ka mandalhin, hahanapin kita at babawiin kita. Isang pangakong bigo. Napapikit siya ng mariin. Patawarin mo si Nanay Sinag. Hikbi niya sa dilim. Nabigo ako. Ilang oras ang lumipas, o baka ilang minuto lang. Sa dilim, ang oras ay walang kahulugan. Ang tanging alam niya ay ang lamig at ang walang katapusang sakit. At pagkatapos, may narinig siyang mga yabag. Papalapit. Huminto ang mga ito sa tapat ng kanyang pinto. Isang kalampag ng susi sa lumang kandado. Isang mabagal, nakakakilabot na pagpihit. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang parihabang liwanag mula sa pasilyo ang tumama sa madilim na silid. Sa gitna ng liwanag na yon, nakatayo ang isang figura. Isang babaeng nakaputing bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay kalmado. Si Marikit Montenegro. Isang ngiting tagumpay na mas malamig pa sa semento ng sahig ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang makita si Liwayway sa kaawa-awa nitong kalagayan, humakbang siya papasok, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa sahig. Oras na para magpaalam, Liwayway. Ang Villafuego ay naliligo sa liwanag. Ang mga kandilero na gawa sa kristal ay kumikinang na parang mga bituin sa kisame. Ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa mga mamahaling damit ng mga bisita at sa mga kumikislap na alahas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, ng tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet, at ng mga tawanan ng elitistang lipunan ng Maynila. Ito ang perpektong gabi, isang perpektong selebrasyon, isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Amihan Salcedo sa gitna ng lahat. Hawak sa kanyang braso ang pinakamagandang babae sa silid, ang kanyang nobya, si Marikit. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong magkasintahan, ang hari at reyna ng kanilang gintong kaharian. Ang nangiti sa mga labi ni Amihan ay perpektong nakaukit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ng yelo ang namumuo. Bawat paghawak ni Marikit ay parang kamandag ng ahas na gumagapang sa kanyang balat. Bawat matamis na salita nito ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pandinig. Mula nang marinig niya ang audio recording, ang mundo niya ay nabaliktad. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang anak, ay isang halimaw na nagbabalat kayo. At ngayong gabi, huhubaran niya ito ng kanyang maskara sa harap ng buong mundo. Hindi ba't napakaganda ng lahat, mahal ko? Bulong ni Marikit. Ang mga mata nito ay nagniningning sa tagumpay. Ang ating gabi. Kasing ganda mo, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malambing. Isang perpektong pag-arte. Iginawad niya rito ang isang halik sa noo at sa isang iglap, nakita niya ang isang bahagyang pagkasuklam sa sarili niyang mga mata sa refleksyon mula sa isang salamin sa di kalayuan. Lumapit sa kanila si Attorney Robles. Ang mukha ay seryoso, ngunit hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sir, mahina niyang sabi, dumating na po ang dokumento mula sa courier service na hinihintay ninyo. Tumango si Amihan. Excuse me for a moment, my love, sabi niya kay Marikit. May kailangan lang akong pirmahan.
Sa isang pribadong pag-aaral na katabi ng Grand Hall, iniabot ni Atty. Robles kay Amihan ang isang maliit at ordinaryong padded envelope. Walang pangalan, walang address. Binuksan ito ni Amihan. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng tissue, ay isang maliit na USB flash drive. Isang bagay na napakaliit, ngunit naglalaman ng katotohanang kayang magpabagsak ng isang buong imperyo ng kasinungalingan. Sino ang nagpadala nito? Ang anonymous emailer? Si Liwayway? Hindi mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay narito na. Ang kumpletong ebidensya. Isinara niya ang kanyang palad. Ramdam ang lamig ng metal. Tumingin siya sa kanyang pinagkakatiwalaang security head na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Alam mo na ang gagawin. Siguraduhin mong nakasync ito sa main audiovisual system. On my signal. Tumango ang lalaki at tahimik na kinuha ang USB bago nawala sa dilim. Habang pabalik si Amihan sa pagdiriwang, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isa pa niyang team. 3 salita lang. Package secured. In transit. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ang bitag ay kumpleto na. Ligtas na si Liwayway. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang manghuhuli. Muli niyang sinabitan ng braso si Marikit, na abala sa pagbati sa mga bisita. Tapos na ang lahat, mahal ko? Tanong nito. Ngayon pa lang magsisimula, sagot ni Amihan. Hinila niya ito ng marahan papunta sa gitna ng hall. Kumuha siya ng isang baso ng champagne at marahang tinapik ito ng isang kutsilyo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid at dahan-dahang humina ang bulungan hanggang sa ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Kinuha ni Amihan ang mikropono mula sa stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming engagement party. Sa gabing ito, gusto kong parangalan ang babaeng babago sa aking buhay, ang aking mapapangasawa, si Marikit. Lahat ay pumalakpak. Si Marikit ay namula sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Siya ay matalino, maganda, at higit sa lahat, mapagmahal. Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Marikit, na para bang sila lang ang tao sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya. Tila kinikilig si Marikit sa bawat papuri. Wala siyang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Itinaas ni Amihan ang kanyang baso. Kaya't isang tagay para sa aking nobya. Mabuhay, sigaw ng mga bisita. Ngumiti si Amihan, isang nangiting nakakakilabot kung sino man lang ang makakaalam ng tunay na kahulugan nito. Ibinaba niya ang kanyang baso. Ang musika ay nagsimulang tumugtog muli, ngunit hindi pa siya tapos. Ngunit bago tayo magpatuloy, sabi niya sa mikropono, at ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng kakaibang talim. Muling tumahimik ang lahat. May isang maliit na sorpresa akong inihanda para sa aking pinakamamahal na nobya, si Marikit. Ang salitang sorpresa ay naiwang nakabitin sa hangin, puno ng pangako para sa mga bisita, ngunit isang tahimik na babala para kay Marikit. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. May kakaiba sa tono ni Amihan, isang lamig na hindi niya pa naririnig dati. Ngunit bago pa man niya ito maproseso, ang mga ilaw sa Grand Hall ay dahan-dahang namatay at ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking screen sa likod ng entablado na ginagamit para sa mga presentasyon. Katahimikan. At pagkatapos, isang tunog. Isang pamilyar na static mula sa isang recording. Ang puso ni Marikit ay nagsimulang tumibok ng abnormal. Tumingin siya kay Amihan, ngunit ang lalaki ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa screen. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang boses na narinig niya ay ang sarili niya. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente, Dante.
Isang technical failure, walang dapat magduda. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Nanlamig ang mga kamay ni Marikit. Paano? Ang recorder ay... Kasunod nito ang boses ni Dante. At pagkatapos ay muli ang sa kanya, tinatalakay ang tungkol sa pera, sa yaman ni Amihan. Ang bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kanyang perpektong mundo. Ang kanyang mga ngiti ay nanigas. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. At pagkatapos ay dumating ang bahaging kinatatakutan niya. Ang bahaging nagpatunay na hindi lang ito isang piraso ng katotohanan. Ito ang buong, nakakasuklam na katotohanan. Gaya ng panloloko ko sa kanya tungkol sa bata. Kunin mo lang ang isang sanggol na inabandona sa simbahan. Sabihin mong anak nyo at maniniwala na agad siya. Ang tawanan niya sa recording, isang tawanan na puno ng pagmamataas noon, ay naging isang nakakakilabot na tunog ng kabaliwan na umalingaw sa buong hall. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pag-uusap na puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya na. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng paghuhusga. Amihan, ano to? Nanginginig niyang tanong. Kumakapit sa braso ng lalaki na parang isang taong nalulunod. Isang biro? Isang masamang biro? Dahan-dahang inalis ni Amihan ang kamay ni Marikit mula sa kanyang braso. Tiningnan niya ito. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na awa. Ang nag-iisang biro dito, Marikit, ay ikaw. Sabi niya sa mahina, ngunit malinaw na boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang pagtanggi sa mga mata ni Marikit ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong galit at desperasyon ng isang hayop na nasukol. Bigla siyang humalakhak, isang tawang wala sa tono, isang tawang puno ng kabaliwan. Oo, ako nga. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at malakas, nakakuha ng atensyon ng lahat. Ginawa ko nga, at dapat lang sa kanya yon. Dapat lang sa pamilya ninyo. Itinuro niya si Amihan. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang ama mo, inagaw niya ang lahat sa amin. Binagsak niya ang negosyo ng pamilya ko. Ipinahiya niya ang tatay ko hanggang sa mamatay ito sa sama ng loob. Dapat lang nakunin ko ang lahat ng sa inyo. Pera, pangalan, kahit ang pekeng tagapagmana mo. Sa pag-amin niyang iyon, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang katotohanan ay lumabas na, mas pangit at mas malupit pa sa inaasahan ng lahat. Sakto sa sandaling iyon, ang mga malalaking pinto ng hall ay bumukas. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Kasama nila, sa isang wheelchair, itinutulak ng isang paramedic, ay isang pamilyar na figura. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Liwayway ang buong eksena. Ang mga ilaw, ang mga tao, ang mukha ni Marikit na puno ng galit. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang espiritu ay buo. Nakita niyang dinadampot na ng mga pulis si Marikit na patuloy na sumisigaw at nanlalam. Hindi pa tayo tapos, Amihan. Tandaan mo yan. Nakita rin niya si Dante sa kabilang sulok, tahimik na sinusukuan ng mga pulis, ang mukha ay blangko. Tila ba tinanggap na ang kanyang kapalaran? At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata nila ni Amihan ay nagtagpo. Sa distansya, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ng lalaki na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi, pasasalamat, at isang emosyon na hindi pa niya mapangalanan. Tumango siya ng bahagya, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, tapos na. Habang ilalabas na sana ng mga pulis si Marikit, isa pang pinto ang bumukas. Isang batang lalaki na ginising ng ingay at hinahanap ang kanyang ama, ang tumakbo papasok. Si Sinag. Daddy? Tawag nito. Ang boses ay puno ng pagkalito.
Nakita ni Sinag ang kaguluhan. Nakita niya si Marikit na hawak ng mga pulis. At pagkatapos, nakita niya si Liwayway, ang kanyang nanay Liway, na nakaupo sa wheelchair. Hindi siya tumakbo kay Amihan. Hindi siya tumakbo sa bagong yaya. Tumakbo siya ng mabilis. Ang kanyang maliliit na binti ay buong lakas na gumalaw. Nilampasan niya ang lahat, ang mga pulis, ang mga bisita, ang kanyang sariling ama. Tumakbo siya papalapit sa nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na kaligtasan sa gitna ng apoy at takot. Nanay, sigaw niya. Ang salita ay puno ng pananabik at pagtitiwala. Yumakap siya ng mahigpit sa mga binti ni Liwayway. Ibinaba ni Liwayway ang kanyang mga kamay at hinaplos ang buhok ng bata. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Mga luha ng sakit, ng ginhawa, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap ng daan pauwi. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng tahimik na proseso ng batas at ng mas tahimik na proseso ng paghilom. Para kay Liwayway, ang mga araw ay tila ba gumagalaw sa ibang bilis. Mas mabagal, mas payapa. Bawat isa ay isang regalong ipinagkait sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ang pinakamahalagang araw ay dumating sa anyo ng isang sobrang kulay brown. Nakaupo siya sa hardin ng Villafuego na pansamantalang naging kanyang tahanan nang iabot ito sa kanya ni Attorney Robles. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang buksan niya ito. Sa loob ay isang opisyal na dokumento at sa itaas na bahagi nito nakasulat ang mga salitang nagpabago sa lahat. A test. Result: 99.99% parental probability. Bumagsak ang mga luha sa papel, ginagawang malabo ang itim na tinta, ngunit hindi na niya kailangang basahin pa ito. Sa kanyang puso, alam na niya. Ngunit ang makita ito sa isang piraso ng papel, isang hindi maikakailang patunay na kinikilala ng mundo, ay ibang klaseng ginhawa. Hindi na siya isang yaya, hindi na siya isang biktima. Isa na siyang ina. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, mula sa likuran niya, narinig niya ang maliliit na yabag. Nanay, umiiyak ka po ba? Lumingon si Liwayway at nakita si Sinag, may hawak na isang bulaklak ng gumamela. Lumapit ito at maingat na inilagay ang bulaklak sa kanyang tainga. Hindi anak, sabi ni Liwayway. Pinupunasan ng kanyang mga luha habang nakangiti. Luha ito ng saya. Sobrang saya lang ni nanay. Hinila niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok, ang kanyang anak, ang kanyang Sinag. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang yon sa kanyang isipan na para bang isang dasal. Sa di kalayuan, tahimik na nanonood si Amihan. Sa mga nagdaang linggo, binigyan niya ng espasyo si Liwayway at si Sinag. Pinanood niya silang muling buuin ang isang koneksyon na ninakaw sa kanila. At sa bawat araw, isang kirot ng pagsisisi at paghanga, ang sabay na tumutusok sa kanyang puso. Pagsisisi sa kanyang pagkabulag, sa kanyang pagiging arogante, at paghanga sa hindi matatawarang lakas ng babaeng minsan niyang hinusgahan. Ngayong gabi, alam niyang oras na. Kinausap niya si Liwayway sa library, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang antigong lampara. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Liwayway, panimula niya. Ang kanyang boses ay mas mahina, mas mapagkumbaba kaysa dati. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin lang sa kanya si Liwayway, naghihintay. Naging bulag ako. Pagpapatuloy niya, hinayaan kong takpan ng pera at ng magagandang salita ang aking mga mata. Hindi kita pinakinggan, hindi kita pinaniwalaan, at dahil doon, muntik ka nang mawala. At muntik kong hindi malaman ang katotohanan tungkol sa batang akala ko'y sa akin. Humakbang siya palapit.
Patawarin mo ako, hindi para sa sarili ko, kundi para magkaroon ako ng karapatang humingi ng isang pabor. Ano po iyon, Sir Amihan? Huwag mo na akong tawaging Sir, sabi niya. At ang pabor, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo ni Sinag, hindi bilang isang amo o bilang isang taong may utang na loob, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang pamilya, kung papayagan mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay, Amihan, noong araw na nakita kong ligtas ang anak ko. Kinabukasan, isinama ni Amihan sina Liwayway at Sinag sa isang mahabang biyahe. Huminto sila sa isang simpleng sementeryo sa probinsya. Ito ang libingan ng mga magulang ni Liwayway. Hawak ang kamay ni Sinag. Lumapit si Liwayway sa 2 puntod. Matagal na rin mula nang huli siyang dumalaw. Ngayon, umuwi siya na hindi nabigo. Nay, tay, bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nahanap ko na po siya. Heto na po ang apo ninyo, ang aking Sinag. Lumuhod si Sinag at inilapag ang isang bungkos ng puting bulaklak sa pagitan ng 2 lapida. Tumingin siya kay Liwayway at nagtanong, "Lolo at lola ko po sila?" "Oo, anak," sagot ni Liwayway. Ang boses ay nag-uumapaw sa emosyon. "At siguradong masaya sila na makilala ka na." Nakatayo sa likuran nila, pinanood ni Amihan ang eksena. Isang pamilyang muling nabubuo mula sa abo ng nakaraan. Isang ina at isang anak. Sa wakas ay nagkasama. Isang lalaking natututong magmahal muli. Habang pabalik na sila sa kotse, sa ilalim ng papalubog na araw, huminto si Amihan. "Liwayway," sabi niya. "Tinag." Lumingon ang mag-ina. Gusto niyo bang bumuo tayo ng isang tunay na pamilya?" Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, tiningnan niya si Sinag at pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Amihan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiting puno ng pag-asa, puno ng mga posibilidad at ng pangako ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng sikat ng isang panibagong umaga. Sa isang news report sa telebisyon, mabilis na ibinalita ang huling kabanata ng iskandalo ng mga Salcedo. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Mariquit Montenegro para sa mga kasong attempted murder, kidnapping, at falsification of public documents. Si Dante Ramos naman, na nagsilbing state witness, ay nahatulan ng mas mababang parusa. Isang pinto ang tuluyan ng nagsara. Ang hustisya, kahit mabagal, ay nagwagi. Ngunit malayo sa ingay ng syudad at sa malamig na rehas ng bilangguan, isang ibang klaseng kwento ang isinusulat. Sa isang simpleng bulwagan sa Maynila, nakatayo si Liwayway Alcantara sa harap ng isang mikropono. Hindi na siya ang yaya na nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang boses ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanyang pundasyon, ang Fundasyon Pag-asa at Sinag. Marami sa atin ang nakaranas ng dilim. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang mga kababaihang nasa kanyang harapan. Mga single mothers, mga biktima ng pang-aabuso, mga babaeng nawalan ng pag-asa. Marami sa atin ang inagawa ng sariling liwanag, ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na walang gabing hindi nagwawakas sa pagsikat ng araw. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang muling bumangon. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang muling mahanap ang ating sariling liwayway. Pumalakpak ang mga tao. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Amihan, hawak sa kamay si Sinag. Ang paghanga sa kanyang mga mata para kay Liwayway ay hindi maitatago.
Ang Amihan Salcedo ngayon ay malayo na sa lalaking nakilala sa eroplano. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng init. Ang dating laging nakakunot na noo ay madalas nang napapalitan ng isang ngiti, lalo na kapag kasama niya si Sinag. Isang hapon, sa malawak na hardin ng Villafuego, habang naghahabulan sila ni Sinag, nadapa ang bata. Hindi ito umiyak. Sa halip, tumawa ito habang nakahiga sa damuhan. Lumapit si Amihan, hindi para itayo ito, kundi para humiga rin sa tabi nito. Pareho silang nakatingin sa asul na langit. "Daddy, bakit po hindi na tayo sa malaking building nakatira?" Tanong ni Sinag. "Dahil dito," sagot ni Amihan, "mas malawak ang langit at mas masarap ang hangin." Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa lalim ng koneksyon at sa lawak ng kapayapaan sa puso. At ang kapayapaang yon ay natagpuan nila sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat para kay Liwayway. Isang madaling araw sa baryo Mahinahon. Ang hangin ay malamig pa at may dalang amoy ng alat. Ang tunog lang na maririnig ay ang marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Nakatayo sina Amihan at Liwayway sa buhanginan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit na tubig. Ilang metro mula sa kanila, masayang naglalaro si Sinag. Pinupulot ang mga kabibe na iniiwan ng dagat. Napanumbalik na ni Liwayway ang kanyang simpleng bahay, ngunit mas malaki at mas matibay na ito ngayon. Hindi ito mansyon, ngunit ito ay isang tahanang puno ng mga alaala na unti-unti nilang pinapalitan ng mga bago at masasayang kwento. Inakbayan ni Amihan si Liwayway habang pinapanood nila ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng kalangitan sa silangan. Mula sa madilim na asul, naging lila, hanggang sa naging kulay kahel. Ang araw ay malapit ng sumikat. Naalala mo ba noong una, kitang tinanong kung gusto mong bumuo tayo ng pamilya? Bulong ni Amihan. Tumango si Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi na kita tatanungin ulit," sabi ni Amihan. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at katiyakan. Dahil hindi na ito isang tanong. Ito na tayo. Ito na ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang unang sinag ng araw ay sumilip. Mula sa abot-tanaw, nagpinta ng ginto sa ibabaw ng dagat. Tumingin si Amihan sa papalabas na araw. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng katabi niya, ang babaeng nagligtas sa kanya sa maraming paraan. "Ito," sabi niya sa isang boses na puno ng kahulugan, "ang ating Liwayway." Sa kwentong ating sinubaybayan, napatunayan natin ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na kayang suungin ang apoy, harapin ang kamatayan, at labanan ang pinakamalalakas na kaaway para sa kapakanan ng kanyang anak. Nakita rin natin na ang bawat trahedya, gaano man ito kadilim, ay maaaring maging simula ng isang panibagong pag-asa. At ang tunay na katarungan ay hindi palaging mabilis, ngunit ito ay laging darating para sa mga pusong tapat at matapang. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway, Amihan at Sinag. Ang inyong bawat pakikinig ay isang malaking inspirasyon po sa amin. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong salubin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento po ba ng pag-ibig na may halong komedya o isang mas malalim na drama tungkol sa pamilya? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.